Uy, kailan ka pa dumating? Iba na talagang nagtatrabaho sa Maynila. Kumikinis na ang balat. Kagabi lang. Kumusta ka na? Heto, ayos lang naman. 2 na ang anak ko. Ah, talaga? Ako naman may nobyo. Nagpaplano na rin kami. Aba, dapat lang. Mas matanda ka pa sa akin Tingnan mo ko, 2 na anak. Maiba nga pala ako. Nakikita pa ba kayo ni Bea? Ah, oo. Sa liit ba naman ang baryo natin Imposibleng hindi kami magkita ni Bea. Hindi ba may nobyo siya? Baka nagpaplano na rin siya. May gagawin ka ba mamaya? Puntahan sana natin siya. Naku, may gagawin kasi ako mamaya Baka sa susunod na lang natin siya puntahan. Ah, sige. O paano, uwi muna ako sa bahay ha. Hinihintay kasi ni Inay itong itlog. Almusal namin. Tinanguan ko pa si Juliet bago ko umuwi ng bahay. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa may tabing daan. Nasa looban kasi ang bahay ng mga to. Nung huli kami nagkita, isa pa lang ang anak niya noon. Ngayon ay may karga na ulit siyang isang batang babae. Natansya ko wala pang 1 taon. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong ibinigay ang 4 na itlog na binili ko sa tindahan. 2 na po pala ang anak ni Juliet, Nay. Ah, oo. Paano mo nalaman? Nakita ko po kasi siya sa may labasan nung pabalik na ako. Niyaya ko nga napuntahan namin si Bea mamaya Kaso may gagawin daw siya. Pwede namang ikaw na lang ang pumunta kina Bea mamaya Oo nga po. Aayusin ko rin muna yung pasalubong ko sa kanila. Halos 2 taong ka rin hindi nakauwi dito sa atin. Marami na rin nagbago. Hindi lang ang lugar kundi maging ang mga tao. Pero meron namang mga hindi nagbago. Mas may lumala pa. Ang tinutukoy niyo po ba yung mga tsismosa sa atin? Hindi lang sila. Ang mabuti pa kumain na tayo. Tawagin mo na ang tatay mo. Siguradong hinihimas na naman niya ang alaga niyang panabong. Agad naman ako sumunod kay Inay. Lumapit ako sa may bintana at saka dumungaw. Nakita ko nga ang Itay. Nakausap ang kapitbahay namin na si Mang Edo habang hawak ang alagang tandang. Nang tumingin sa akin ng Itay, sumenyas akong kakain na kami. Bago ko tumalikod, narinig ko pang nagpaalam siya sa kapitbahay namin. Nang pumasok ang Itay, nakaupo na kami ng Inay. Naghugas lang siya ng kamay bago dumulog sa hapagkainan. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, anak? Opo, Tay. Ganitong klima po talaga ang hinahanap ko. Yung malamig sa gabi. Kailan ba ang balik mo sa Maynila? Ay, ano ka ba naman, Arturo? Kagabi lang dumating ang anak natin Tinatanong mo na agad kung kailan ang balik niya sa Maynila. Para nagtatanong lang naman ako Matagal po ako dito sa atin. 1 buwan po ang paalam ko sa trabaho. Mabuti naman kung ganon. Nang mabawi mo naman ang 2 taon na hindi ka nakauwi dito sa atin. Tama ang nanay mo. Kung gusto mo araw-araw kita ipaghuhuli ng isda. Sige, Tay. Gusto ko po yan. Nang matapos kaming kumain ng almusal, nagpatunaw lang ako ng kinain. Inilabas ko na rin sa maleta ang mga dala kong delata at iba pang pasalubong. Ibinigay ko kay Inay ang mga delata at ipinaubaya ko na sa kanya ang pamimigay sa mga kamag-anak namin. 2 tsahe mo na lang naman ang bibigyan ko. Wala na rin naman dito ang mga anak nila at mga pamilyado na. Siguradong matutuwa sila sa mga padala mo. Nay, pupuntahan ko lang po sa kanila si Bea. Oo, sige. Siguradong magugulat yun sa pagdating mo. Si Juliet, hindi mo ba pupuntahan? Baka po mamayang hapon ko na lang siya dalawin sa kanila. Malapit lang naman ang sa kanila Sa bagay nga. Sa totoo lang sa kanilang dalawa, mas gusto ko ang ugali ni Bea. Bakit naman po? Parehas lang naman silang mabait Alam ko naman yun. Kaya lang
Parang mas totoo kasi ang pakikisama sa'yo ni Bea. Yung bang walang halong pagkukunwari. Nay naman, pareho po silang totoo ang pakikisama sa akin. Kaya nga po tumagal ang pagkakaibigan naming tatlo eh. O siya, sige na. Pumunta ka na kina Bea habang hindi pa ganun katining ang sikat ng araw. Bitbit ang ilang pasalubong, nagtungo na ako sa bahay nila Bea. May ilan ako nakakasalubong ng mga nakakakilala sa akin. Binati at nginitian nila ako. Naginantihan ko naman ng pagbate. May kalayuan din ng bahay nila Bea. Wala na rin silang kapitbahay dahil ang kinatitirikan ng bahay nila ay pribado na at pag-aari ng kanilang pamilya. Ang bahay nila ay napapalibutan ng kawayang bakod. Nakabukas ang tarangkahan kaya naman tumuloy na ako. Naabutan ko ang kanyang ama na si Mang Luis na mainit na bumati sa akin. Gayon din ang nanay nito na biglang lumabas sa may kusina nang marinig ang boses ko. Lumabas naman agad si Bea nang tawagin siya ng ina at ipinaalam na dumating ako. Ikaw nga, Elsie! Kailan ka pa dumating? Kagabi lang. Kumusta ka? Heto, ayos naman. Lalo kang gumanda at pumuti ah. Tara sa loob ng bahay. Doon tayo magkwentuhan. Ito nga palang pasalubong ko. Naku, nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Tiyak na matutuwa si nanay at tatay nito. Ang mga kapatid mo. Mga lagalagang mga yun. Palibhasa kasi, puro barako. Pero mababait naman at maaasahan. Lalo kang gumanda. Nambola ka pa. Kita mo nga na negra pa rin ako. Ano ka ba? Maganda kaya ang kutis mo. Wala man lang kapeklat-peklat. Makinis kahit hindi ka na magpahid ng lotion. Hindi katulad ko na ilang litro na ata ang naubos na lotion. Kita pa rin ang mga piso sa binti ko. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin magawang mag-shorts. Grabe ka naman sa piso. Maiba nga pala ko. Dalawa na pala agad ang anak ni Juliet. Nakakapagkwentuhan pa ba kayo? Madalang na mula nung magbuntis ulit. Mauuna pa ba niya ang pakikipagkwentuhan magkasunod lang anak niya? Nakita ko nga siya kanina Karga yung anak. Niyayaya ko nga siya rito sa inyo Meron pa raw siyang gagawin. Naisip ko na abala sa pag-aasikaso sa mga anak. Naisip ko din nga na tayo na lang ang dumalaw sa kanya. Okay lang ba? Pwede rin naman. Matagal-tagal na rin naman nung huli kami magkita. Sa liit ng baryo natin, hindi pa kami makapagpangita sa labas. Bihira ka lang naman yatang lumabas ng bahay niyo. Nakakatamad din kasi lalo't pagod na sa trabaho. Saan ka nga pala nagtatrabaho ngayon? Sa isang resort. Pero nakabakasyon ako ng 1 linggo. Hindi ko pala nabanggit sa'yo na kagagaling ko lang sa sakit. Pero ayos na ako ngayon. Mabuti naman. Dapat iniingatan mo rin ang sarili mo. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Sinabi mo pa. Mabuti na lang mabait ang nobyo ko. Ayaw na nga niya akong papasukin pa sa trabaho Hindi lang ako pumayag kahit na sinabi pa niya na siya nang bahala sa pamilya ko. Yan ba yung nobyo mo na taga rito? Ano nga ba pangalan niya? Naku, hiwalay na kami matagal na. Itong bago kong nobyo 6 na buwan pa lang kami magkarelasyon. Ah, ganun ba? Taga rito rin ba yung bago mong nobyo? Dayo lang siya dito. Nakabili siya ng lupa malapit dito sa atin. Yun ang ginawa niyang resort. Teka lang, huwag mo sabihin na ang nobyo mo ang may-ari ng resort na pinapasukan mo. Oo, siya na nga. Minsan ipapakilala kita sa kanya. Napakabait niya at gusto rin siya ng mga magulang ko. Naipakilala na rin niya ako sa pamilya niya. Mababait sila sa akin. Ang swerte mo naman sa kanya. Sinabi mo pa. Ikaw naman na magkwento sa buhay mo sa Maynila. Masaya at kontento ako sa buhay ko ron. Hindi nga lang ako nakauwi nung nakaraan dahil nagkasakit yung tiyahin ko kung saan ako nakatira. Pero dinadalaw naman ako ni nanay at tatay doon. Yung nobyo mo, saan nagtatrabaho? Sa bangko. May 1 taon na rin kaming magnobyo. Balak na nga niyang hingi ng kamay ko sa mga magulang ko Balak niyang umuwi dito sa atin. Hindi pa nga lang makakuha ng tiyempo. Talaga? Ang swerte mo naman sa kanya.
Pareho lang tayong swerte. Sabay pa kami nagtawanan ng magkaibigan. Ilang sandali pa, nagdala ng merienda namin si Aling Fiona. 2 tasa ng kape at suman. Kahit busog pa, tumikim na rin ako ng suman. At dahil mahilig ako sa kape, mabilis kong naubos ang laman nun. May ilang oras din kami nagkwentuhan ni Bea. Nang mapansin ko na tanghali na, nagpaalam na akong uuwi. Pinaalala ko rin sa kanya ang plano naming pagpunta sa bahay ni na Juliet. Pagdating sa bahay, nadatnan kong nag-iihaw ng isda si Itay. Tamang-tama, malapit na itong maluto. Nag-abala pa talaga kayo. Kahit ano naman po ang ipaulam niyo sa akin, ayos lang naman. Ang gusto ko lang naman po makasama kayo. Nako, hindi maaari yun, anak. Ngayon ko lang nauwi dito sa atin eh. Tama ang Itay mo. Habang nandito ka puro mga paborito mong ulam ang iluluto namin. Darating kasi ang panahon na hindi na namin ito magagawa kapag nag-asawa ka na. Oo nga pala. Kailan ba mamamanhikan si Benji? Pareho na rin naman kayo nasa tamang edad. Hindi naman na kami tutol kung sakali. May plano na nga po kami, Tay, Nay. Kumukuha lang po siya ng tiyempo. Hindi niya po kasi basta maiwan ang trabaho niya. Sa bagay nga, naiintindihan naman namin. Ikaw lang naman ang inaalala din namin eh. Sa lalaki kasi, walang problema kung may edad na. Pero hindi sa babae. Si tatay talaga. Akala mo naman ang tanda ko na. Patanda na kasi ang ganyang edad sa babae. Nung kami magpakasal ng nanay mo, wala pa siyang 20. Arturo, hayaan mo nga ang mga bata ang magdesisyon sa bagay na yan. Huwag na tayong mangialam pa. Hintayin na lang natin kung kailan sila magsasabi. Hibit balikat lang ang isinagot ng Itay. Ako naman nangingiti lang sa kanilang dalawa. Kahit kasi matatanda na sila, kita pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mula pagkabata, wala kami natandaan ng mga kapatid ko na nag-away ang mga magulang namin. Nalalaman lang namin na may tampo sila sa isa't isa kapag hindi sumasabay sa aming kumain ng Itay. Habang kumakain ng tanghalian, ay masaya kami nagkukwentuhan. Hindi ko na namalayang naparami ang kain ko. Ako na lang din na nagpresintang maghugas ng pinagkainan at ginamit sa pagluluto. Nang matapos ko ang ginagawa, bala ko sana magpahinga na. Pero dumating si Juliet sa amin. May ginagawa ka ba? Pasensya na sa abala ha. Naku, hindi ka nakakaabala. Dito tayo sa likod bahay mag-usap. May ginawa kasi doon si tatay ng mga upuan para tambayan. Mahangin dahil sa mga naglalakihang puno. O sige, medyo magtatagal din kasi ako Sana nga hindi ako makaabala. Hindi naman no, yung mga anak mo pala. Sino nag-aalaga? Iniwan ko muna sa nanay ko. Kakapagod din mag-alaga ng bata Lalo na't magkasunod pa. Yung asawa mo nga pala. Nasa trabaho pa. Umuwi lang siya para kumain sa bahay. Nung umalis na siya, saka naman ako nagpunta rito. Ano bang trabaho ng asawa mo ngayon? Naggagawa sila ng bahay. Karpintero ang asawa ko. Pero malaki ang sahod nun. Gusto mo ba ng maiinom? Ikukuha kita. Naku, nakakahiya naman. Pero sige. Pero pwede bang soft drinks na lang? Hindi ko kasi gusto yung juice na tinitimple sige, sasaglit lang ako sa tindahan at magdadala na rin ako ng makukutkot natin. O sige, dito lang ako. Iniwan ko muna si Juliet na nakaupo doon. Pumasok ako sa kwarto ko at kinuha ang wallet. Tsaka naman ako nagtungo sa tindahan na binilhan ko ng itlog nung umaga. Dinagdagan ko na rin ng chichirya ang soft drinks. Nang wala na akong maisip na bibilhin, umuwi na ako. Bago lumabas, kinuha ko na rin ang pasalubong ko para kay Juliet. Inilagay ko na lang yun sa katamtamang laki ng paper bag. Nang lumabas ako, ngumiti pa siya sa akin habang nakatingin sa paper bag na dala ko. Heto nga pala ang pasalubong ko.
Salamat Nag-abala ka pa talaga. Si Bea ba napuntahan mo na? Oo, kaninang umaga. Ay, oo nga pala. Di ba inaanak mo yung panganay ko? Inaanak ko ba? Parang hindi ko matandaan eh. Inaanak niyo yun ni Bea. Wala ka kasi dito nung bininyagan siya eh. Pero nabanggit ko yun sa mga magulang mo na kukunin kitang ninang. Ganun ba? Baka nakalimutan lang banggitin ng inay at itay. Baka nga. Tumatanda na kasi sila eh. Sayang, hindi ko nabilhan ng kahit anuman lang sana. Pwede ka naman bumawi eh. Oo naman. Babawi na lang ako sa birthday ng anak mo. Naku, matagal pa birthday ng inaanak mo. Bakit hindi ka na lang ngayon bumawi? Pwede naman. Bibigyan ko na lang siya ng maagang pamasko. Magkano naman kaya ang ibibigay mo? Kakasya kaya pambili ng bike? Bike ba ang gusto ng anak mo? Di ba 2 taon pa lang siya? Marunong na ba yun magbike? Oo naman. Meron ng bike para sa edad niya. Sigurado, barya lang yun sa'yo. Sige, magbibigay ako ng pambili. Salamat Ang bait mo talaga. Hindi katulad ni Bea. Bakit? Meron ba kayong tampuhan? Atin-atin lang to Malaki na ang pinagbago nun eh. Parang siya pa rin naman yung kaibigan natin eh. Wala naman ako napansin na pagbabago sa kanya. Siyempre, ngayon lang ulit kayo nagkita. Alangan namang ipakita niya sa'yo agad. May naging alitan ba kayong dalawa ni Bea? Dati. Pero hindi naman ako totoong nagalit sa kanya. Anong dahilan ng alitan niyo? Konting tampuhan lang naman yun. Wala na sa akin yun. Mula pagkabata kasi magkakaibigan na tayo. Hindi maganda kung kailan tumanda tayo, tsaka merong hindi pagkakasunduan. Oo naman. Ako naman noon pa mabait na. Saka hindi naman makitid ang pag-iisip ko, no? Kaya naman baliwala na sa akin yun. Tipid pa akong napangiti sa sinabing yun ni Juliet. Bago iniba na rin niya ang pinag-uusapan. Sa dami ng mga napag-usapan namin at pagbabalik tanaw sa nakaraan, hindi na namin namalayan ang oras. Isang dalagitang sumundo kay Juliet at sinabing ipinatatawag na siya ng nanay niya dahil umiiyak na ang bunso niya. Naistorbo tuloy ang pagkukwentuhan natin. Marami pa namang araw eh. Umuwi ka na muna, baka hinahanap ka na ng mga anak mo. Pasensya ka na talaga Kapag may mga anak ka na, saka mo maiintindihan ang sitwasyon ko. Ngumiti lang ako sa kanya at hinatid ko pa siya hanggang sa labas ng bakuran namin. Hindi ako umalis sa kinatatayuan ko hanggat hindi siya nawawala sa paningin ko. Palingon-lingon pa siya sa akin bago pumasok sa looban kung saan naroon ang bahay nila. Pag-uwi ni Juliet sa kanilang bahay, halos ihagis niya ang mga pinadala ko sa kanya sa sobrang inis. Nakadagdag pa sa nararamdaman niyang inis, yung pareho pang umiiyak ang 2 anak at hindi kayang patahanin ng kanyang ina. Minsan na nga lang siyang nakawala sa pag-aalaga sa mga anak. Naputol agad dahil sa pagpapasundo sa kanya ng ina. Umalis na ba si Juliet? Opo, Nay. Sinundo yata nung pamangkin niya ata yun. Baka yung anak ng kuya niya ang sumundo sa kanya. Yun naman ang laging inuutusan ng nanay niya kapag pinapatawag siya. Gala pa rin ba siya kahit pamilyado na? Oo naman. Parang walang anak kung umalis ng bahay eh. Kung hindi pa susunduin, hindi pa uuwi. Sa kwento niyo, Nay, parang hindi pa siya handa sa pagpapamilya. Yun ang tingin ko kung pagbabasihan na nakikita ko sa ikinikilos niya. Kahit po magkaibigan kami mula pagkabata, parang nahihiya naman akong manghimasok sa personal niyang buhay. Siguro, hihintayin ko na lang na siya yung magsabi sa akin. Hindi ko naman sinabi na mangialam ka. Naikwento ko lang sa'yo ang nalalaman ko. Nagkibit-balikat na lang ako at saka nagpaalam kay inay. Gusto ko munang ayusin ang silid ko. Balak ko na kasing tanggalin ang mga gamit sa loob na nakatambak lang at hindi na ginagamit.
Nang mailagay ko sa sako ang ilang gamit na hindi na mapapakinabangan, hiniwalay ko naman ang mga damit na maaari pang ipamigay. Naisip ko bigla si Juliet. Oh, saan mo dadalhin ang mga yan? Ibibigay ko po kay Juliet ang mga yan. Maayos pa naman po at pwede pang pangalis ang iba dyan. Ipakuha mo na lang dito. Mamaya kapag dumaan dito yung pamangkin niya sasabihin ko na kunin na yan. Lagi kasi yung nandyan sa kapitbahay natin. Kaibigan niya kasi yung dalagitang nakatira dyan. Dahil na rin sa nararamdamang pagkabagot, naisipan ko nung araw na yun na puntahan si Juliet sa bahay nila. Pero ganun na lang ang gulat ko sa naabutan. Nagagalit ito sa panganay na anak. Hindi kasi ako makapaniwala na ganun magalit ito. Lalo't anak pa ang pinapagalitan. Malayo pa lang ako ay naririnig ko na ang pagmumura niya. Pero dahil na rin sa kuryosidad kung bakit ganun na lang ang galit nito, ay tumuloy na rin ako. Sana hindi ko na lang kayo binuhay! Mga malas kayo sa buhay ko! Wala na kayong ginawa kundi pasakitin ang ulo ko! Pasensya na kung nakaistorbo ako. Elsie? Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Pasensya ka na ha. Naabutan mo tuloy ako nagagalit. Normal na to sa isang nanay. Maiintindihan mo rin ako kapag naging ina ka na rin. Normal lang talaga sa isang ina na magalit. Ganyan din si nanay nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko. Pero sobra naman yata yung mga narinig ko sa'yo kanina. Hay, kung sisermonan mo lang naman ako, pakiusap lang, umalis ka na lang. Ganyan mo ba tratuhin ng isang kaibigan? Basta mo nalang pinapalayas? Samantalang maayos kitang tinanggap sa bahay namin? Sinusumbatan mo ba agad ako? Hindi naman sa ganun. Akala ko pa naman tunay kang kaibigan. Alam mong kaibigan mo ko mula pagkabata. Pasensya na kung sa tingin mo nang hihimasok ako. Hindi ko lang kasi nagustuhan ang mga sinabi mo sa anak mo Bata kasi yan. Hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi mo. At may epekto rin yan sa anak mo. Huwag ka na lang makialam, pwede? Sandali ko pa siyang tinitigan bago ako tumalikod at naglakad pa uwi sa amin. Pagdating sa bahay, nagtaka naman ang inay kung bakit ang bilis ko umuwi. Ang paalam ko kasi sa kanya ay pupunta ako sa bahay ni na Juliet. Oh, bakit? Wala ba si Juliet sa kanila? Nando naman ho sa kanila. Bakit umuwi ka agad? Ay, naabutan ko po siyang kung ano-anong sinasabi sa anak niya. Pinagsabihan ko po. Ayun, minasama niya. Siguro po sumobra na nga ako sa pakikialam. Ay, kilala kita. Naniniwala ako na siya ang sumusobra na. Kaya ka nakapagbitaw ng mga salita. Ngayon ko lalong napagtanto na napakaswerte naming magkakapatid sa inyo ni tatay. Kahit pinapagalitan niyo pa kami ni tatay noon, kahit po kailan hindi niyo kami minura at sinumbatan. Hindi ko naman sinasabi na perpekto kami ng tatay niyo at masama namang magulang ang kaibigan mo. Pero iba-iba kasi ang paraan namin. Maiintindihan mo rin ang sinasabi ko kapag naging ina ka na rin. Hinaplos pa ng inay ang pisngi ko at ngumiti bago ko iniwan. Napapabuntong hininga naman ako at saka pumasok sa kwarto ko. Inabala ko na lang ulit ang sarili ko sa pag-aayos. Meron pa kasing natira na kailangan kong tapusin. Sa paglilinis ko, napasulyap ako sa taas ng cabinet. Sigurado kasing makapal na ang alikabok sa ibabaw nun. Kinuha ko ang upuang kahoy at saka dun tumuntong. Nang masilip ko nga ang ibabaw, napapailing na lang ako dahil tama nga ako. Baka nalinis pa yun nung hindi pa ako nagtatrabaho sa Maynila. Winalisan ko muna yun bago pinunasan ng basahan. Habang nagpupunas ako may nakapa ako ng makapal na bagay. Natiyak ko agad na isa yung maliit na libro. Kay Apo Isay ito Akala ko ba itinapo na ito ng inay? Bakit nandito sa taas ng cabinet ko? Pinunasan ko muna yun
para matanggal ang makapal na alikabok. Pagkatapos saka ko to tinago sa hindi makikita. Kahit nung naglilinis na ako, hindi mawala-wala sa isip ko ang aklat ng lola ko. May 7 taon na rin mula nang mamatay siya. Dahil na rin sa katandaan. Ina siya ng inay at tubong Pampanga. Tandang-tanda ko pa noon. 1 linggo bago siya mamatay, nagbibili na siya sa amin. Gusto daw niyang makita muna ang 7 anak at mga apo niya. Gusto rin di umano nito na kapag namatay siya, iuwi ang labi niya sa bayang Kinalakan sa Arayat, Pampanga. Tinupad yun ng inay at ng iba pang kapatid ni inay. Ibinuro lang kanyang labi sa lumang bahay nila doon. Pagkatapos ng libing, sinunog ang mga gamit niya. Kabilang ang libro na yun. Naroon ako nung sinunog yun. Kasama ang mga damit ni Apo Isay. Kaya ganun na lang ang pagtataka ko kung bakit naroon to sa bahay namin. Nay? Pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman. Tungkol ba saan ang itatanong mo? Tungkol po sana kay Apong Isay. Ano naman ang tungkol sa lola mo? Tsaka, matagal na siyang patay ah. Di ba lahat ng gamit niya sinunog natin? Oo, sinunog nga natin. Di ba nga nandun ka pa ng... Teka, bakit mo na itanong ang bagay na yan? Dito po sa bahay natin, may mga gamit ba siyang naiwan? Wala na rin kasi nung inuwi ang labi ng lola mo. Inuwi lahat yun sa bahay natin sa Pampanga. Nay, naaalala niyo pa po ba yung libro ni Apo? Kasama po yun, di ba, sa pinasunog yung gamit niya? Oo, yung pa ba ang makakalimutan sunugin? Buhay pa ang lola mo eh. Gusto ko na yung mawala. Masulyapan ko lang yun eh, kinikilabutan na ako. Dahil po ba sa pagiging mangkukusino niya? Wag na nga natin yung pag-usapan. Ibaon na natin sa limot kung ano man ang ginagawa ng inay nung nabubuhay pa siya. Pasensya na po, Nay, kung inungkat ko ulit ang tungkol doon. Bakit ba kasi bigla mo na itanong ang tungkol sa bagay na yan? Di ba po malapit na ang death anniversary ni Apo? Kaya bigla ko lang po siyang naalala. Ganun ba? Ipagtitirik na lang natin siya ng kandila. Hindi naman tayo makakauwi sa Pampanga eh. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni inay tungkol sa aking lola, hindi ko na ulit inungkat ang tungkol sa bagay na yun. Pero naging palaisipan sa akin kung paano napunta sa kwarto ko ang libro na yun. Mula nang itago ko yun, hindi ko na rin naman naisip na ilabas. Meron din naman kasi kung nararamdaman na agam-agam sa puso ko. Pero isang gabi sa tagal nang namayapa ni Lola, noon ko lang siya napanaginipan. Para siyang nasa loob ng madilim na kuweba. Napakainit at maririnig ang mga panaghoy. Ang pinakamalakas doon ay ang kay Apo Isay. Tinatawag din niya ang pangalan ko. Paulit-ulit hanggang magising ako. Napabalikwas ako ng bangon. Tagaktak din ng pawis ang noo ko at basang-basa ang damit ko. Mainit din ang pakiramdam ko, pero nasisiguro ko namang hindi ako nilalagnat. Nagpalit lang ako ng damit saka muling nahiga. Pero matagal bago ko nakatulog ulit. Kinabukasan maliban sa tanghali na ako nakabangon. Mabigat din ang pakiramdam ko dahil sa puyat. Tay? Gising ka na pala anak. Gusto mo na bang kumain? Hindi po, magkakape na lang po ako. Wala po akong ganang kumain. Masama ba ang pakiramdam mo? Ngayon nga lang kasi tinanghali ng gising eh. Kasi po, Tay, nagising po ako dahil sa masamang panaginip. Tapos ang tagal ko bago nakatulog ulit. Ano ba yung napanaginipan mo? Hindi ko na po maalala ang detalye ng panaginip ko. Kung ano man yung panaginip mo, walang ibig sabihin yon. Opo, Tay. Dahil sa pamimilit na rin ng itay,
Kumain na rin ako ng almusal kahit 10:00 na. Katatapos ko lang magligpit ng pinagkainan ko nang dumating ang inay, na galing pala ng palengke. Tinulungan ko na muna siyang ilagay ang basket ng pinamili niya sa lababo. Ang dami niyo naman pong binili ngayon. Mura kasi ang mga isda ngayon kaya dinamihan ko na. Ako na lang po ang maglilinis ng mga isda. O sige, ako na lang ang mag-aayos ng mga gulay. Siya nga pala, nung papunta ako sa palengke, nakasabay ko si Imelda. Nakakwentuhan ko habang nakasakay kami sa tricycle. Ano naman po ang napag-usapan niyo? Tukol sa'yo, kung ano-ano palang maling kwento ang pinapakalat ng mahadera mong kaibigan dito sa lugar natin. Ano naman po ang ikinakalat ng babaeng yun? Nakapagtrabaho ka lang daw sa Maynila. Akala mo daw kung sino ka nang nagmamagaling sa pag-aalaga ng anak niya. Hindi ka pa naman daw nagiging ina. Masyado niya po talagang dinibdiban sinabi ko sa kanya. Pero hindi naman po ako nagmamagaling. Iyon nga ang sabi ko. Tsaka alam naman ng mga taga rito ang tunay niyang ugali. Pagkatapos ko siyang bigyan ng pera na pambili ng bike ng anak niya, ito pa ba ang igaganti niya? Ano ka mo? Binigyan mo ng pambili ng bike si Juliet? Oho, Nay. Sabi niya kasi inaanak ko raw ang panganay niya. Binanggit daw sa inyo na kukunin akong ninang eh. Wala naman ako natatandaan na meron siyang binanggit sa akin noon ah. Tsaka, kung ninang ka man ng anak niya, hindi pa rin tama na humingi siya sa iyo ng pambili ng bike. Hayaan niyo na po, Nay. Para naman yun sa bata eh. Ang bait mo talaga. Pero yung taong binibigyan mo abusado at mahaderang kaibigan. Hayaan na lang po natin siya. Ayoko naman pong masira ang bakasyon ko nang dahil sa kanya. Kahit ako nakarinig mula sa mga tsismosa sa lugar namin, tuwing lumalabas ako para bumili sa tindahan, alam ko naman kay Juliet nila yun nalaman. Minsan pa uwi na ako nang magparinig ang 3 alin na nakatambay sa may tindahan kung saan ako bumili. Nilingon ko sila at tinitigan ng masama. Imbis na asikasuhin niyo ang mga anak niyo para hindi nagmumukhang gusgusin, inuuna niyo pa talaga ang chismis. Samantalang kayo, mula ulo hanggang paa nakapustura. Tama kayo, hindi ako magiging tulad niyo kasi ako magiging mabuting ina sa magiging anak ko. Sinulyapan ko pa ang mga batang naglalaro malapit sa kanila. Ang pinakamaliit na bata ay wala man lang salawal at kinakain na ang sipon. Bago ako naglakad palayo, tinapunan ko muli ng tingin ng 3 ali na hindi makatingin sa akin ng diretso. Pagdating sa bahay agad kong ikinuwento kay inay ang nangyari. Tama lang ang ginawa mo anak. Sobra na rin kasi ang mga bunganga nila. Para alam nila na hindi ka basta mananahimik lang sa isang tabi habang pinagpepiestahan nila ang buhay mo. Kumukulo pa rin po ang dugo ko sa kanila hanggang ngayon. Magtatanda na siguro ang mga yon. Huwag ka na lang bumili sa tindahan para hindi mo sila makita. Kaya lang naman po ako bumibili sa may tindahan para po kahit papano makalabas-labas ako. Alam ko naman yon. Kaya lang alam mo naman ang mga taga rito. Wala po akong ginagawang masama kaya hindi ako iiwas sa kanila. Subukan lang nila na magparinig ulit sa akin. Hindi nila magugustuhan ang gagawin ko. Ang titig sa akin ng inay parang punong-puno ng pagtataka. Hindi na naman ako sumagot. Pumasok na lang ako sa kwarto ko at napatitig sa cabinet kung saan ko itinago ang libro ni Apo Isay. Tila ba meron sa akin bumubulong. Nakunin ko ang libro at buklatin. Nanaig naman ang dinidikta ng utak ko. Kinuha ko nga ang libro at binuklat yun. Bawat pahina ay may nakasulat sa salitang Latin. Sa pagkakamangha ko naiintindihan ko ang nakasulat sa bawat pahina. Nalibang na ako sa pagbabasa ko hanggang matapos ko yung basahin. Samantalang nang dumating ang itay galing sa bahay ng kaibigan niya, kinausap agad siya ng inay tungkol sa akin. Baka naman kasi sumusobra ng mga yon. Kahit sino mauubusan ng pasensya sa tabi ng bunganga ng mga chismosa na yun .
Sa mga anak natin, tanging si Elsie lamang ang nakakuha ng ugali ng nanay ko. Okay lang naman mamana niya ang ugali ng nanay mo. Huwag lamang ang pagiging mangkukusino nito. Paano kung pati yun namana ni Elsie? Imposible ang sinasabi mo. Di ba ang paraan lamang para mamana ang pagiging mangkukusino ng nanay mo kung mapapasa kamay ng kahit na sino ang libro niya? O hindi ba sinunog na natin yun nung mamatay ang nanay mo? Oo nga, tama ka. Hindi ko alam kung bakit ako nag-aalala ng ganito. Siguro kasi ngayon lang nagalit ng ganyan ang anak mo. Kaya kung ano-ano kagad ang pumasok sa utak mo. Sabi ko nga nakakaubos ng pasensya ang mga chismosang yun. Nasa na nga pala si Elsie? Nasa kwarto niya. Hindi pa lumalabas mula pa kanina. Hayaan mo na lamang. Baka nagpapalipas lamang ng inis. Walang kaalam-alam ang mga magulang ko na nagsasagawa na ako ng orasyon para makaganti sa tatlong yun. Iba ang nararamdaman kong galit ng mga sandaling yun. Tila ba hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nagagawa naglalaro sa isipan ko. Pakiramdam ko hinihigop ang buo kong lakas. Kaya pagkatapos ng mga orasyong ginawa ko, hindi ko na namalayang makakatulog ako. Sa ganong ayos ako napasukan ng inay. Naiiling na inayos nito ang pagkakahiga ko sa kama. Isinara na rin nito ang mga bintana para hindi pumasok ang mga lamok. Kinabukasan na ako nagising. Agad ko namang hinanap ang libro. Nakita ko naman yun sa baba ng higaan ko. Marahil nahulog yun nang hindi ko namamalayan. Itinago ko muna yun bago ko lumabas. Nadatnan ko ang inay na nagsasangag ng kanin sa may kusina. Hay, buti naman nagising ka na. Siguradong nagugutom ka na. Napasukan kitang tulog na tulog kagabi. Sandali na lang to. Hindi ko nga po namalayan na nakatulog na ako kagabi. Pakiramdam ko po kasi pagod na pagod ako. Ha? Wala ka namang ginawa kahapon para mapagod ah. Baka po napagod ako dahil sa mga chismosa. Ikaw talaga. O sige, maglagay ka na ng plato at kubyertos. Kakain na tayo. Sige po. Ang itay nga po pala. Hay nako, ayon, maagang sinundo ng kumpare niya. Pupunta daw sila sa kabilang bayan. Bibili ng panabong na manok. Ganun po ba? Pagkatapos naming mag-almusal, ilang sandali lang may sumundo kay inay na isang dalagita. Isa rin kasing magtatawas ang aking ina. Kaya siyang tinatawag kapag may nabate o napaglaruan ng mga hindi nakikita ng mga residente sa lugar namin. Inayos lang ng inay ang kanyang maliit na bag at saka sumama na sa dalagitang sumusundo sa kanya. Ako naman para hindi mainip, kinuha ko na lang yung mga babasahin ko na dinala. Nakakailang pahina pa lang ako nang dumating si Bea. Malawak ang pagkakangiti nito. Kita naman sa akin ng pagkagulat na dumalaw siya. Mabuti na isipan mo kung dalawin dito. Dapat nga kahapon pa. Biglang may dumating na bisita kaya hindi ako nakaalis. Ganun ba? Bala ko din sana napuntahan ka sa inyo. Kaso biglang umalis ang inay. May kailangan siyang tawasin. Naiinip ka na siguro, no? Ay naku, sinabi mo pa. Parang hindi na ako sanay sa buhay probinsya. Pakiramdam ko napakatagal ng oras dito sa atin. Hindi ka na nga talaga sanay. Pwede ka naman pumunta sa bahay kahit anong oras mong gustuhin. Di ba may trabaho ka? Baka makaabala naman ako sa'yo. Ang totoo niyan, wala na akong trabaho. Tuluyan na akong pinatigil ng nobyo ko. Ang bait naman ng nobyo mo. Sinabi mo pa. Siya nga pala, nakita kami ni Juliet. Nagulat nga ako nang bigla siyang pumunta sa bahay eh. Talaga? Meron ba siyang sinabi sa'yo? Ang totoo niyan marami. May sama nga daw siya ng loob sa'yo. Ayoko naman na husgahan ka base sa mga sinabi niya. Kilala naman kasi kita mula noon. Maliit lang naman na bagay.
Siya lang naman ito nagpalaki eh. Tapos, sinabi pa niya sa ibang tao. Dati nung wala ka pa dito, nagkatampuhan din kami. Ayoko sana maungkat pa yun dahil tapos na. Kailan lang kami nagkaayos? Ako pang lumapit sa kanya. Talaga palang may ugali rin ang babaeng yun. Mahilig din siya humingi ng mga bagay para sa anak niya. Ayos lang naman sa akin yun kasi mga bata naman. Kaya lang, kapag hindi mo nang pagbigyan, kung ano-anong mga ginagawa. Hindi nga marunong mahiya ang babaeng yun eh. Huwag niyang ubusin ang pasensya ko, talagang papatulan ko siya. Mabuti pa wag na lang natin siyang pag-usapan. Baka lalo lang masira ang araw mo. Oo nga, kwentuhan mo na lang ako ng tungkol sa'yo. Oo ba? Lingid sa amin ni Bea, nakita ni Juliet ang pagpunta nito sa bahay. May ilang sandali rin siyang nakatayo sa malapit. Nagpupuyos ang kalooban dahil natitiyak nito na siya ang pinag-uusapan namin. Inimbita ko na rin si Bea na doon naman ang halian sa bahay. Pero tumanggi siya. Darating daw kasi ang nobyo nito. Naabutan pa siya ng inay na tuwang-tuwa na dumalaw siya. Hinatid ko pa siya hanggang labas. Pagbalik ko agad akong kinausap ng inay. Nabalitaan ko yung 3 tsismosa na nagparinig sa'yo nagkasakit. Ano naman po ang naging sakit nila? Hindi nga malaman Nag-umpisa lang daw sa pananakit ng ulo at lagnat. Kaya pala wala kanina nang pumunta ako sa bahay nung ginamot ko. Karma na siguro sa kanila yun. Ang ipinagtataka lang ng ilan, bakit sabay-sabay sila at pare-pareho pa ang naging sakit? Nagtaka pa kayo eh. Sabay-sabay din silang namemerwisyo sa mga taga rito. Tingnan nyo na lang ang ginawa nila sa akin. Oo nga, kaya lang hindi ko maiwasan na maawa pa rin. Maliliit pa ang mga anak nila Sa bata ako naaawa. Lalo na silang mapapabayaan. Pasensya na, Nay. Wala kasi akong pakialam sa kanila. Kahit simpatya sa mga bata, hindi ko maramdaman. Naiintindihan kita, anak. Naikwento ko lang naman sa'yo Pinatawag din ng inay para gamutin ng 3. Baka daw napaglaruan ng laman lupa. May kung ano daw kasi ang tumutubo sa katawan ng mga to at maging sa muka. Pero kahit ang inay, hindi alam kung anong sakit ang dumapos sa kanila. Dahil sa kakapusan din ng pera, hindi rin sila magawang dalin sa doktor. Nagkaroon din ng bulong-bulungan na baka daw may kumukulam sa mga to. Dahil sa pagiging tsismosa nila. Akala ko rin titigil na si Juliet sa pagpaparinig niya sa akin. Pero nagkamali ako. Hindi ko alam kung inutusan niya ang pamangkin niya. Nakasalubong ko kasi ang pamangkin niya at binate. Pero inirapan lang ako nito. At pinaringgan na akala mo kung sino ko na nakapagtrabaho lang sa Maynila. Teka lang, para kang hindi nag-aaral Ito pa ba ang igaganti mo pagkatapos kitang bigyan ng pabor? Suot mo pa ngayon ang damit na binigay ko sa'yo Pakisabi sa tiyahin mo, magkaroon naman kamo siya ng kahihiyan. Nakatungo naman ang dalagita at hindi makatingin sa akin. Parang maiiyak na rin ito dahil napansin ko ang panginginig ng labi. Marami pa sana akong gustong sabihin. Pero minabuti ko nang umuwi na. Sapat na sigurong mapaya ito sa mga tao sa paligid. Kinuwento ko naman kay inay ang nangyari. Ayoko sanang sabihin. Kaso napansin niyang hindi maipinta ang mukha ko. Kaya napilitan na akong sabihin. Kahit ang inay nakaramdam ng inis. Ginawa yun ni Leslie. Hindi man lang niya naiisip na tuwing wala silang makain at baon sa eskwelahan, sa akin sila lumalapit. Tapos parirenggang ka. Lagi na lang nababanggit ang pagtatrabaho ko sa Maynila. Parang kasalanan ko pa na nakapagtapos ako at nakapagtrabaho doon. Tsak na naimpluwensyahan siya ng tiyahin niya. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang nanay niya. Hindi ko ito maaaring palampasin na lamang. Hindi ako makakapayag na bastusin ka ng kahit na sino. Ganun nga ang ginawa ni inay. Mismo ng mga oras na yun,
Pinuntahan niya ang bahay ng dalagitang si Leslie. Hindi ko naman pinigilan ang inay. Humingi naman daw ng dispensa ang mga magulang ng dalagita. Pero mismong si Leslie ay hindi humarap kay inay. Nang sumunod na araw, nabalitaan na lang namin na nagkasakit ang dalagita. Ultimo pambili ng gamot ay wala sila. Kaya hindi na ako nagtaka pa kung bakit naabutan ko sa bahay ang nanay nito. Narinig ko na humihiram ng pera. Nagbigay naman ang inay. Mangiyak-ngiyak naman na umalis ang babae. Bakit kailangan niyong bigyan ng pera? Sabi niyo nga, hindi pa kayo nababayaran ng utang nila nung nakaraan pa. Hindi ko kasi maiwasan na maawa din. Baka mamaya lumala ang lagay ni Leslie. Hindi na po natin yun problema. Sana naisip nila ng nanay niya ang ginawa sa akin ng anak niya. Humingi na naman ng dispensa ang mga magulang. Hayaan na natin. Palampasin na muna natin ngayon. Kapag inulit pa yon, ako na ang bahala. Inayunan ko na lang si inay kahit labag sa loob ko. Ayoko naman kasi na kami pa magkaroon ng samaan ng loob nang dahil sa ibang tao. Nang araw na yon ako lang ang naiwan sa bahay namin. Umalis ang mga magulang ko para dalawin ang pinsang may sakit ng itay sa kabilang barangay. Kasalukuyan ako nasa labas noon ng bahay nang dumating si Juliet. Nakakaloko ang pagkakangiti ng babae sa akin. Pinilit ko naman maging kaswal. Kahit umaahon ang inis sa dibdib ko. Anong ginagawa mo rito? Wala lang, napadaan lang ako. Bakit hindi ka pa bumabalik ng Maynila? Hindi pa tapos ang bakasyon ko. Talaga? Akala ko wala ka ng trabaho. Kung sakali mang totoo yan, wag mong problemahin. Makakakain pa naman ako ng 3 beses nang hindi kailangan mangutang sa ibang tao. Ang yabang mo naman! Porke may trabaho ka sa Maynila, minamaliit mo na ang mga taga rito. Hindi ko minamaliit ang mga taga rito. Kaya huwag kang gumawa ng kwento para palabasing masama ako. Kilala ako ng mga kamag-anak namin dito at kapitbahay. Alam nila kung paano ako makisama. Sinusumbatan mo rin ba sila gaya ng ginagawa mo sa akin? Kung sa tingin mo panunumbat ang ginawa ko noon, bahala ka na. Pero ito ang pakatandaan mo. Oras na mangailangan ka ng tulong, wala ka nang aasahan sa akin. Hindi ko na hinintay na makasagot siya. Tumalikod na ako at pumasok sa loob ng bahay namin. Ilang araw bago ako bumalik ng Maynila, naisipan ko munang dalawin si Bea. Sakto namang nandun ang kanyang nobyo. Ipinakilala niya ito sa akin. Naramdaman ko agad na mabait ang lalaki. Mukhang mabait ang nobyo mo. Sinabi mo pa. Mabuti dinalaw mo ko. Magpapaalam na kasi ako. Sa makalawa, babalik na ako sa Maynila. Ha? Akala ko wala ka ng trabaho. Sino naman ang may sabi niyan? Nanggaling kasi dito si Juliet kahapon. Nabanggit niya na kaya hindi ka pa bumabalik sa Maynila dahil wala ka na daw trabaho. Maliban pala sa pagiging mahadera niya, hindi pa siya marunong magbilang. Binanggit ko sa kanya na 1 buwan ako rito. Wala pa namang 1 buwan akong tumitigil dito sa atin. Kaya duda na ako sa mga sinasabi niya. Mula ngayon, hindi ko na siya ituturing na kaibigan. Bahala ka kung gusto mo siyang kausapin o maging kaibigan. Basta ako, pinuputol ko na ang koneksyon ko sa kanya. Naiintindihan naman kita sa bagay na yan. Noon pa kasi may ugali na si Juliet. Ayoko lang na sa akin manggaling. Dahil baka lumabas na sinisiraan ko siya. Kung noon pa nakita ko na ang tunay niyang kulay, malamang hindi kami naging magkaibigan. O paano? Yun lang naman ang sadya ko. Mag-iingat ka sa biyahe Dalasan mo naman ang pag-uwi mo dito. Baka mamaya umabot pa ng 2 taon bago ka umuwi ulit. Hindi naman. Kailangan ko rin kasing umuwi. Matanda na rin sina itay at inay. Siyempre, gusto ko rin silang makasama ng matagal. Niyakap pa ako ni Bea bago kami naghiwalay. Pag-uwi ko sa bahay, agad ako nag-impake ng mga gamit ko. Inilagay ko rin sa kailaliman ng maleta ko ang libro ni Apo Isay. Paglabas ko sa kwarto ko, nadatnan kong nag-uusap ang mga magulang ko.
Wala sana akong balak makinig pero dala ng kuryosidad, naupo ako malapit sa kanila. Tuluyan na palang nabaliw ang isa sa mga chismosa dito sa atin. Kung ano-ano daw ang nakikita eh. Muntik na masaksak ang anak dahil na pagkamala ng maligno. Ang mga bata ang mas kawawa at apektado sa nangyayari. Lalo tuloy umugong ang usapan na baka kinulam nga ang mga yon. Sa dami ba naman ang atraso ng mga yun dahil sa chismis? Mahirap lang malaman kung sinong nasa likod ng nangyayari sa kanila. Yun din ang hinala ko. Kulam ang nangyayari sa kanila. Malupit na kulam. May hinala ka ba kung sinong maaaring gumawa nun? Wala dahil hindi naman yung sakop ng kaalaman ko. Basta nung makita ko sila, napansin ko na may itim na bumabalot sa kanila. Kaya naisip ko na talagang kinukulam nga sila. Ilang albularyo na raw kasi ang tumingin sa kanila eh. Pero hindi mapagaling-galing. Habang patuloy sa pag-uusap sina Itay at Tinay, hindi ko maiwasan na mapangiti. Ibang saya ang hatid nun sa akin na malaman na naghihirap ang mga taong yun. Nang dumating na ang araw na kailangan ko nang umalis, naging madamdami ng pamamaalam ko sa mga magulang ko. Hindi ko maiwasan na labis na malungkot. Ang inay naman ay naiiyak pang yumakap sa akin. Dahil malayo ang terminal, nag-arkila na lang ako ng sasakyan. Marami din kasi akong bagahe. Hindi ko na rin pinasama ang mga magulang ko para hindi mahirap sa akin ang pag-alis. Arturo, wala ka ba napapansing kakaiba kay Elsie habang nandito siya? Wala naman. Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Hindi kaya si Elsie ang nagmana sa pagiging mangkukusino ng inay? Akala ko ba nag-usap na kayo ng inay mo noon na hindi na niya isasali ng kaalaman niya sa karunungang itim? Paano kung sinabi lang niya yun sa akin para mapanatag ako? Wala naman akong napapansin na kakaiba kay Elsie. Kaya ipanatag mo ng loob mo na hindi niya namana ang kakayanan ng inay mo. Tsaka sana noon pa kung talagang siyang napili ng inay mo. Hindi pa rin mawala-wala ang pag-aalala ng inay. Lingid sa kanila, nasa punong hagdan si Juliet at narinig nito ang lahat na napag-usapan nila. Kinabukasan, kumalat ang balita sa lugar namin ang tungkol kay Apo Isay. Marami ang nagpunta sa bahay para usisain ng mga magulang ko. Pinabulaanan naman nila yon. Marami ang hindi naniwala, pero meron din naman ang naniwala. Paano kaya nila nalaman ang bagay na yon? Si Juliet lang naman ang pwedeng gumawa nun. Humanda sa akin ang babaeng yun. Teka lang. Maghunos dili ka nga, Angie. Baka mamaya lalo pang lumala ang problema kung papatulan mo ang babaeng yon. Parang hindi mo naman kilala ang kaibigan ng anak mo. Yun na nga eh. Noon pa ayaw ko na talaga sa babaeng yun. Pero dahil mabait at palakaibigan ng anak mo, hinayaan ko siyang patuloy na makipagkaibigan sa kanya. Hayaan mo na lamang. Lilipas din naman ang usap-usapan na yan. Lalo't wala naman silang ebidensya. At saka matagal nang patay ang nanay mo. Hindi ko lang kasi maiwasang magalit. Sa kabila ng tulong na ginawa natin sa babaeng yun, ito pa ang igaganti niya sa atin. Kaya pinutulan ng anak natin ang pakikipagkaibigan sa babaeng yon. Kaya ganun din tayo. Huwag na tayong magbigay ng anumang tulong ni sino sa pamilya nila. Gaya ng sinabi ni Itay, unti-unti na rin nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa kumakalat na mangkukulam ang lola ko. Mas nangibabaw pa rin kasi sa mga tao ang magandang ipinakita ng pamilya ko. Kaya nang tumawag ako kay inay, hindi na rin nila binanggit sa akin ang tungkol doon. Masaya pa kami nagkausap ng mga magulang ko. Masigla pa ng gabing yun ng Itay. At naglalambing pa sa akin na kapag umuwi ako, bigyan ko siya ng panghanda sa kaarawan niya. Gusto ko kasi na magarbo magiging kaarawan ko. Gusto ko na doon lahat ng mga kamag-anak natin at mga kaibigan. Baka kasi yun na ang huling birthday ko eh. Tay naman, huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Biro lang yun anak.
Ikaw talaga, masyado kang seryoso. Marami pa pong kaarawan ang darating sa inyo. Aalagaan niyo pa po ang mga apo niyo sa akin. Aba, oo naman. Ikaw na lamang ang hinihintay namin mag-asawa eh. Huwag po kayong mainip, malapit na po. Ah, anak, ingatan mo lagi ang sarili mo ha. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng inay mo. Mahal na mahal ko rin po kayo ni nanay. Mag-iingat din po kayo dyan ha. Matagal nang tapos ang pag-uusap namin ng Itay. Pero nanatili pa rin ako nakatitig sa cellphone ko. Mula nang bumalik ako sa apartment ko, parang hindi na ako mapalagay. Laging nasa magulang ko ang isip ko. Buong buhay ko, noon ko lang yun naramdaman. Kaya naman kahit kauuwi ko lang galing trabaho at pagod, tumawag na agad ako sa amin para mangamusta. Hanggang sa paghiga, dala-dala ko yung alalahaning yun. Kinabukasan sa bahay namin sa probinsya, maagang pumanaog si Itay para tingnan ang mga tandang niya. Ugali na kasi niya pagkagising, bago magkape, ay puntahan muna ang kanyang mga alagang manok. Ngunit ganun na lang ang panghihilakbot ng Itay nang makita ang mga alagang manok na patay na lahat. Ang iba'y pugot ang ulo sa lupa. Biglang sumulak ang dugo ng Itay. Kaya naman napalabas ng bahay ang inay na ng mga sandaling yun ay nagluluto. Ano nangyari? Bakit ka sumisigaw? Pinatay ang mga manok ko! Mga hayop! Sino may gawa nito? Mga duwag! Diyos ko po! Sino ang gagawa nito? Bakit kailangan pati manok ay damay? Mga walang hiya! Kung may galit kayo sa akin, hindi nyo na sana dinamay ang mga alaga kong manok! Wala ka ba naging kaaway nito mga nakaraang araw? Wala! Hindi ko lang alam kung meron bang may lihim na galit sa akin. Mabuti pa pumunta ka sa barangay hall at sabihin mo kay kapitan na nangyari. Maraming kapitbahay namin na nakisimpatya kay Itay. Tuwing kasing nananalo ang alagang manok ng Itay, lagi siyang namimigay ng balato sa mga kapitbahay. Kaya nang makita din nila ang kalunos-lunos na sinapit ng mga alaga nito, labis din sila nalungkot at nanghinayang. Dahil batid din ng iba na hindi rin biro ang halaga ng isang panabong na manok. O ano, may balita ba si Kapitan kung sino ang nasa likod sa nangyari sa mga panabong mong manok? Wala pa eh. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kapitbahay natin. Palagay daw nila, hating gabi ginawa habang tulog na lahat. Ay, ipaubayan na lang natin kay Kapitan ang pagresolba sa kaso ng mga alaga mong manok. Nako, oras na malaman ko kung sino siya. Humanda talaga siya sa akin. Imposible namang mga kapitbahay natin. Hindi nila gagawin yun. Nagyayaya nga pala si Paring Dan na uminom. Pupunta muna ako sa kanila ha. Gusto ko rin makalimot eh. O sige, pero huwag kang magpapakalasing ha. Tumangulang ang Itay at saka humalik pa sa pisngi na ikinagulat pa ng inay. Noon lang kasi ginawang humalik ng Itay sa inay. Hindi naman kasi nito yung gawain na humalik bago umalis. Bandang 8:00 na ng gabi nang hindi pa rin umuwi ang Itay. Nag-aalala na rin ng inay dahil hindi rin maganda ang panahon. Kanina pa kasi umaambon. Samantala ng mga oras na yun, pauwi na rin ang Itay. Malapit na siya sa bahay nang biglang lumabas sa isang madilim na bahagi ang isang lalaking nakahood. Agad siyang nakilala ng Itay na napakunot ng noo nang makita na may hawak siyang patalim. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari at hindi yun inaasahan ng Itay. Ay, mabuti naman dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Malamig na tuloy yung sabaw. Teka nga lang at iinitin ko. Angie, O bakit? Arturo, ba't may dugo ka sa tiyan? tensyo.
po! Ano nangyari sa'yo? May sugat ka sa tiyan! Densyo! Si Densyo! Siya ba ang may gawa nito sa'yo? Oo. Mahal ko kayo. Huwag ka muna magsalita. Hihingi ako ng tulong. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko nasaksak! Tulong! Narinig naman ng mga kapitbahay ang sigaw ng inay. Kaya agad silang pumunta sa bahay. Nakita nga nilang nakahiga ang itay sa sahig habang naliligo sa sariling dugo. Ang inay naman panay ang iyak sa tabi nito habang dinidiinan ng tuwalya ang sugat para maampat ang pagdurugo. Agad na nagtulong-tulong ang mga kapitbahay naming lalaki para madala sa ospital ang itay. Pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Naalimpungatan naman ako sa isang tawag. Nang makita ko ang inay yun, agad ko yung sinagot. Agad ako nakaramdam ng matinding kaba nang marinig ko ang iyak ng inay sa kabilang linya. Inay, bakit po kayo umiiyak? Anak, umuwi ka na muna dito sa atin. Ang itay mo, wala na siya. Hindi! Kausap ko pa lang siya! Paano nangyari yun? Anong nangyari kay Itay? Umuwi ka na muna. Dito ko na lang ipapaliwanag. Pakiusap kayo na kailangan ka namin, anak. Opo, Inay! Uuwi na po ako ngayon! Hintayin niyo ako! Nanginginig at tuliro ang utak ko ng mga sandaling yun. Habang inilalagay ko ang damit ko sa bag ko, wala ring tigil ang pagpatak ng luha ko. Kung ano-ano rin ang naglalaro sa utak ko ng mga sandaling yun. Parang gusto ko nalang isipin na masamang panaginip lang yun. Sa ilang oras na biyahe, panay lang ang iyak ko. Pagdating sa bahay namin, una ko nakita ang napakaraming tao sa bakuran namin at ang mga pulang ilaw sa sala ng bahay. Parang ayaw nang humakbang ng mga paa ko papasok. Hindi ko na rin pinansin ng mga taong umalalay sa akin. Pakiramdam ko kasi bibigay na ang tuhod ko. Hanggang sa makarating ako sa puting kabaong ng itay. Napahagulgul na ako ng iyak. Anak! Inay! Ang Itay! Ano bang nangyari? Bakit? Pareho kaming umiyak ng inay sa harap ng kabaong ng itay. Parang ayoko pang iwan ng kabaong. Pero inakay na ako ng kapatid ko palayo doon. Nang tila nahimasmasan ako, tsaka ako nagtanong. Nalaman ko sa kapatid ko na si Mang Densyo pala ang gumawa ng kay Itay. Nahuli na ang lalaki at kasalukuyan nakakulong na. Bakit ginawa niya yun kay Itay? Di ba nung mga nakangasawa niya, tayo ang tumulong para madala sa ospital ang mag-ina niya noon? Hanggang ngayon nga hindi pa rin siya nakakabayad sa utang niya kay Itay. Ang sabi niya, nagpadala lamang daw siya sa nararamdaman niyang galit. Akala daw niya, kagagawan ng kulam ang nangyari sa anak niya. Kaya napagbuntunan niya ang mga manok ng itay mo. Tapos nung gabi na pauwi ang itay mo, inamin daw niya na siya ang may kagagawan sa nangyari sa mga alagang manok ng itay mo. Nagalit daw ito sa kanya at nagpampuno sila hanggang masaksak niya ang itay mo.
Paano niya naisip na kulam ang dahilan ng nangyari sa anak niya? Di ba may dengue yung bata? Dinala pa nila sa ospital Nagpadala daw kasi siya sa sulsul ng ibang tao kaya niya yun nagawa. Huli na raw na mapagtanto niya na mali siya ng inaakala. Sinong nagsulsul sa kanya? Hindi na niya sinabi. Sa ikatlong araw ng burol ng Itay, dumating sa amin ng balita na nagpakamatay daw si Mang Densyo sa kulungan. Ilang beses daw nitong iniumpog ang ulo sa pader. Huli na daw bago mapasok ang selda nito. Wala nang buhay ang lalaki. Ang tinuturong dahilan ng pagpapatiwakal niya ay hindi na nito kinaya ang usig ng konsensya. Sa kabila ng balitang yon, hindi pa rin maibsan ng pagdadalamhati naming mag-iina. Puno pa rin ng galit ang aming mga puso. Lalo na ako sa sinapit ng aming ama. Kahit wala nang responsable sa pagkamatay ng Itay, buhay pa rin ang taong nagsulsol dito. Yun ang kailangan kong alamin. At siya ang pagbabayarin ko sa nangyari sa aking ama. Nang maihatid sa huling hantungan ng aking ama, tahimik na lang akong lumuluha habang pinapanood ang pagbaba ng kabaong nito sa hukay. Plano ko na rin wag bumalik sa Maynila. Nag-usap din kami ng nobyo ko na nandun lang sa tabi ko habang nagluluksa ako. Bumalik na siya ng araw na yun sa Maynila. Palaisipan pa rin sa akin hanggang ng mga sandaling yun kung sino ang taong nagsulsul kay Mang Densyo. Pupuntahan ko po ang pamilya ni Mang Densyo. May kailangan lang po akong malaman. Wala na sila dito. Inuwi nila sa probinsya nila ang labi ni Mang Densyo. Hindi naman kasi taga rito ang pamilya nila. Kailan po kaya ang balik nila? Walang nakakaalam. Bakit kailangan mo pa silang kausapin? May gusto lang po sana akong malaman. Tungkol saan naman? Saka ko nilang po sasabihin. Magpahinga na po muna kayo, Nay. Alam ko pagod at puyat din kayo. Ay, ang hirap ng kumilos dito sa bahay. Kahit saan ako tumingin, lagi ko naaalala ang Itay niyo. Bakit hindi niyo po muna tanggapin ang inaalok ni Kuya Dustin? Na dun muna kayo sa bahay nila? Paano ka naman? Ako na po ang bahala sa sarili ko. Huwag niyo na po akong alalahanin. Pag-iisipan ko muna. Baka kapag tapos na ang pasyam ng Itay mo. Sige po, kayo ang bahala. Kahit pakiramdam ko nalulunod ako sa sobrang kalungkutan, kailangan ko pa rin magpakatatag alang-alang kay Inay. Habang pinagmamasdan ko ang litrato naming mag-anak, panay naman ang tulo ng luha sa mga mata ko. Pangako, Tay. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niyo. Hahanapin ko ang taong nagsulsul kay Mang Densyo. Siya ang pagbabayarin ko. Habang tumatagal, napupuno ng galit ang puso ko. Hindi yun nawawala hanggat hindi ako nakakaganti. Kinuha ko ang libro ni Apo Isay. Naghanap ako doon ng maaari kong gamitin. Gusto ko yung matindi ang epekto sa taong paggagamitan ko. Isang pahina ang nakapukaw sa akin. Maliban kasi sa nakasulat na Latin, may nakaguhit pa doon na iba't ibang uri ng insekto. Napapitlag pa ako nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Tinatawag ako ng Inay. Dumating daw si Bea. Agad kong tinago ang libro sa ilalim ng unan ko at saka lumabas. Nasa sala si Bea. Ngumiti pa siya nang makita kong palapit. Iniwan na rin muna kami ng Inay. Pasensya ka na kung ngayon lang kita nadalaw ulit. Wala yun. Gusto ko sana magpasalamat sa ilang araw na pagdamay mo sa amin ng burol ng Itay. Pasensya ka na nun. Wala pa talaga ako sa wisyo kaya hindi mo kumakausap ng matino. Wala yun. Naiintindihan naman kita eh.
Bakit ka nga pala biglang napadalaw? Hindi ko kasi alam kung paano to sasabihin. Pero pinayuhan ko na rin siya na kausapin ka. Hindi ko lang alam kung nagpunta ba siya dito. Sino ba ang tinutukoy mo? Si Juliet. Bakit? Ano bang ginawa niya? Kasi ganito yun. Dahil kasi sa pagkakalat niya ng maling balita, naniwala naman sa kanya si Mang Dencio. Lalo tuloy lumaki ang gulo. Naniwala na ang pamilya niyo ang may kagagawan ng kaulam sa anak niya. Siya na naman ang may kagagawan? Pinagalitan ko nga siya eh. Sinabi ko na tigilan ng pagiging mahadera niya dahil marami nang napapahamak. Marami pang sinabi si Bea. Pero hindi ko na pinakinggan pa. Tumayo ako at lumabas ng bahay. Kasunod ko naman siya at pilit akong pinipigilan. Pabayaan mo ako! Huwag mo akong pipigilan! Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yun! Hayaan mo na lang, Elsie. Lalo lang lalala ang gulo. Siya ang nag-umpisa ng gulo. Matitikman niya ang galit ko sa pinakamasakit na paraan. Walang nagawa kundi sumunod na lang si Bea sa akin. Halos hindi na sumayad ng mga paa ko sa lupa sa bilis ng paglalakad ko. Malayo pa lang natanaw ko na si Juliet. Nagsasampay ng mga damit na nilaban. Juliet! Anong ginagawa niyo dito? Hindi na nito natuloy ang iba pang sasabihin. Dahil sa pinadapo ko na sa mukha niya ang kamay ko. Hinablot ko na rin ang buhok niya. Pareho kami natumba sa lupa. May humawak sa bewang ko at pilit akong inilayo kay Juliet. Nagpupumiglas naman ako sa pagkakahawak sa akin. Mga kapitbahay nila ang umawat sa amin. Bitiwan niyo ako! Kakalbuhin ko ang babaeng yan! Wala kang kwentang kaibigan! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Basta ka nalang susugo dito at sasaktan ako! Huwag ka na magmaang-maangan pa! Alam ko na ang totoo! Paano mo to nagawa sa tatay ko? Hindi ka nila itinuring na iba mula pa nung mga bata tayo! Hindi ko nga alam ang sinasabi mo! Tandaan mo to! Lahat ng sakit at pagdurusa na ipinaranas mo sa amin, ibabalik ko sa'yo! Tandaan mo yan! Pagkatapos ko yun sabihin, umalis na ako at bumalik sa bahay. Sinalubong naman ako ni inay na nag-aalala sa bigla kong pag-alis ng bahay. Pero nanatiling tikom ang bibig ko. Nagkulong lang ako sa kwarto ko. Hanggang kinabukasan ay hindi ako lumalabas. Samantala, pinuntahan naman ni Juliet si Bea sa kanila. Aalis ka? Oo, hinihintay ko lang ang nobyo ko. Magbabakasyon kasi kami eh. Bea, kailangan ko ang tulong mo. Kung yung tungkol sa nangyari sa inyo ni Elsie, ang mabuti mong gawin, kausapin siya at humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Hindi ganun kadali yun. Kung paiiralin mo ang pride mo, hindi talaga magiging madali. Natatakot ako sa pwedeng gawin ni Elsie. Kaya nga ang sabi ko, kausapin mo siya. Mabait naman si Elsie eh. Mas malapit nga kayo dati sa isa't isa eh. Nakita mo naman ang galit niya nung sinugod niya ako sa bahay, di ba? Para siyang papatay. Natural lang ang reaction niya dahil sa ginawa mo. Bea, totoo ang kumakalat na balita na mangkukulam ang lola ni Elsie. Narinig ko mismo yun sa mga magulang niya. May hinala pa nga nun si Aling Angie na baka si Elsie ang nagmana sa karunungang itim ng lola niya. Totoo ba yan? Oo naman. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya nakikiusap ako. Tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Maliliit pa ang mga anak ko. Nandito na ang nobyo ko, Juliet. Kailangan na namin umalis. Bea, akala ko ba magkaibigan tayo? Tulungan mo naman ako. O huwag ka munang umalis. Puntahan mo siya sa kanila. Humingi ka ng kapatawaran. Kung kinakailangan, lumuhod ka. Iyon lang ang maitutulong ko sa'yo. Bea! Aalis na kami, Juliet. Hindi kasi namin pwedeng pagpaliban ng bakasyon namin eh. Humabol pa si Juliet.
Pero hindi na rin nagpapigil ang magkasintahan. Napaiyak na ng tuluyan si Juliet dahil sa kawalan ng pag-asa. Ilang sandali siyang nakatayo lang doon at napatingala sa kalangitan. Baka sakaling makaisip siya ng paraan para hindi na siya gantihan. 2 araw pa ang pinalipas ni Juliet bago siya nagkalakas loob na pumunta sa bahay. Ang inay ang humarap sa kanya. "Wala ang anak ko rito." Saan po siya nagpunta? Umuwi siya sa probinsya namin. Kahapon lang siya umalis. Kailan po siya babalik dito? Hindi ko alam. Ano bang kailangan mo sa kanya? Gusto ko po sana na humingi ng kapatawaran sa kanya at sa inyo na rin. Kapag ba humingi ka ng kapatawaran, maibabalik mo ba ang buhay ng asawa ko? Alam ko pong hindi na. Hindi nga ikaw ang direktang pumatay sa asawa ko. Pero ikaw ang ugat ng lahat. Dahil sa pagiging mahadera mo, 2 tao ang nasayang ang buhay. Masaya ka na ba, ha? Dahil yan ang gusto mo, ang merong gulo. Magsaya ka na dahil meron na nagbuwis ng buhay dahil sa kagagawan mo. Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagsisisi na po ako. Huli na para magsisi ka pa. Kung totoo na hindi mo sinasadya, sana noon ka pa nagsisi at nagbago. Naalala mo nung mga bata pa kayo? Gusto mo ring pag-awayin ang anak ko at si Bea. Mabuti na lang nagliwanagan sila. Marami ka pang ginawa nun para mag-away sila. Sadya talaga na may ugali kang tinatago. Aling Angie, Umalis ka na. Tama lang na magdusa ka dahil sa ginawa mo. alam ko po kung anong sikreto ng pamilya nyo. Kapag may masamang nangyari sa akin, alam na ng taong yon ang gagawin kung sakali. Huwag mo akong takutin, Juliet. Hindi isang katulad mo ang katatakutan ko. Kung totoong alam mo ang sikreto ng pamilya ko, mas lalo ka dapat matakot ngayon. Isinara na agad ng inay ang pinto. Naiwan naman na titigilan si Juliet. Hindi malaman kung patuloy na makikiusap o uuwi na lang. Dahil sa pag-aalala sa sitwasyon, hindi makatulog si Juliet. Hanggang lumipas ang 1 linggo, wala naman nangyayari sa kanya. Sumagi sa isip niya na baka nagbago na ang isip ko na gantihan siya. Baka isinaalang-alang ko ang aming pagkakaibigan. Natakot ako ng walang dahilan. Baka nga naman hindi naman ni Elsie ang pagiging mangkukulam ng kanyang lola. Isa lang palang iyakin na talunan. Ako pa rin ang nanalo sa huli. Wala na nga siyang tatay, wala na rin siyang magandang trabaho. Ha? Ano yun? Tao ba yung nakatayo sa gitna ng daan? Nagpalingalinga sa paligid si Juliet. Nakahinga naman siya ng maluwag na kahit nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ay may mga tao pa rin. Binilisan na lang niya ang paglalakad para makauwi na siya sa bahay nila. Pero nang malapit na siya sa inaakalang tao na nakatayo sa gitna ng daan, napahinto siya bigla sa paglalakad. Napatitig siya sa mukha nito. Pero ganun na lang ang takot na gumapang sa buong sistema niya. Nang mapagtanto na walang mukha ito. Napatakbo na lang siya. Dahil libo-libo ang mga insektong humahabol sa kanya. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng napakaraming insekto! Dahil palingon-lingon sa pinanggalingan, hindi na niya napansin ang pasalubong na truck. Kahit sumisigaw ng babala ang mga tao, hindi yun naririnig ni Juliet. Huli na para umiwas siya. Napunta na siya sa ilalim ng truck. Napisa ang kanyang katawan at sumambulat pa sa lupa ang kanyang mga bituka. Ang mga nakasaksi,
takot ang rumihistro sa mga mukha nila. Nang lapitan nila ang katawan ni Juliet, nagulat pa sila dahil napakaraming insekto ang kumakain sa nadurog nitong katawan. Maging ang mga bitukan nagkalat, ay puno ng mga malalaking uod na nagpepiesta rito. Nagtataka ang lahat kung paano may mga insekto agad na nakalapit at kumakain sa katawan nito. Sa di kalayuan, tahimik lang ako nagmamasid sa nangyayari. Nagsasaya ang kalooban ko dahil sa wakas, naipaghiganti ko na rin ang itay. Kagagawan ko ang lahat ng nangyari. Gumawa ako ng ilusyon gamit ang orasyong nasa libro ng aking apo. Ilusyon lang ang nakita ni Juliet. Ang mga insekto na kumakain ngayon sa katawan niya ay ang tunay. Sinadya ko ring patagalin ang pagbibigay sa kanya ng parusa para mamahay sa kanya ang matinding takot. Mas masarap kasi sa mga alaga ko na kainin ng biktima na maraming takot sa katawan. Matuloy na lumipas ang 1 buwan. Nagpasya na kami ng pamilya ko na umuwi na ng Pampanga. Doon na lang kami magbabagong buhay. Nang mga oras na yun, kasalukuyan kong kausap si Bea. Huwag mo lang kalilimutan na pumunta sa kasal ko, ah. Oo naman. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Juliet. Alam mo bang meron siyang sinabi tungkol sa'yo? Ano naman? Sinabi niyang baka daw ikaw ang nagmana ng pagiging mangkukulam ng lola mo. Oras daw na may masamang nangyari sa kanya, ikaw daw ang may kagagawan. Hindi naman ako naniniwala, lalo't aksidente naman ang nangyari sa kanya. Huwag na lang natin siya pag-usapan. Pinatawad ko na rin naman siya sa mga nagawa niyang kasalanan eh. Siguro naman matatahimik na ang kaluluwa niya. Ang bait mo talaga. Sa kabila ng lahat, nagawa mo pa siyang patawarin. Tipid lang akong ngumiti kay Bea. Pagkatapos kong magpaalam sa kanya, umuwi na rin ako sa bahay namin para tulungan ang inay sa iba pa naming gamit na kailangan ayusin. Umaasa kami ni inay na sa pag-uwi namin sa bayan na kanyang sinilangan, makakapagbagong buhay na kami. Wakas,